Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po. So for today's video, another vlog na request po ng ating kasari na si Karen Joyce. Akala ko nga mga kasari, ito ay kapatid ko, siguro nagkataon lang na magkapangalan sila. So babasahin ko na guys yung kanyang katanungan, sinulat ko na lang sa maliit na papel dahil lobat po yung aking lumang cellphone. So basahin ko na po. Sabi niya po, "Hi sis, paano kapag bumaba ang presyo, babawasan mo din ba yung dating presyo ng paninda mo? Salamat po sa sagot. Kumukuha lang po ako ng tamang pamamaraan para magpalakad ng sari-sari store na negosyo." Yun po yung katanungan ni Ma'am Karen Joyce. So, ayun po. Bali po kapag may bumababa pong presyo sa tindahan, like kanina, ito, resibo to ng dumating na delivery nung wala pa ako, nung nasa bayan pa ako, nung nagre-renew ako ng business permit. Ang nag-ano nito guys is si partner. Sabi niya sa akin pagdating ko, bumaba daw ang presyo ng asukal. So, kinumpute-compute ko po mga kasari dahil pwede naman siya nababaan na kahit piso. So, nagbaba or nag-rollback na po ako kumbaga sa gasolina, sa mga ano ng sasakyan ay nag-rollback ako kahit piso. Kahit po piso lang po yan mga kasari, malaking halaga na po yan sa ating mga tomer, sa ating mga suki. So, ang bentahan ko po kasi dito, before ng asukal, 1/4 na wash is 25 pesos. So, as of today, yan, bagong deliver lang po yung ating asukal. Naubusan tayo kahapon pa ng asukal. So, 24 pesos na lang po yung bentahan ko. So, ako po ay nagbababa po ng presyo as long as kaya pa po or may tinutubo pa po tayo. Kapag medyo konti lang po yung ibinaba, ang asukal naman po ilang beses nang nagbababa. So, ngayon lang po ako nag-rollback nung medyo kaya-kaya nang mag-rollback. Yung i-make sure po natin na may tubo po tayo. Yung hindi po sasabihin ng mga nanonood sa atin or mga kapwa po natin na tindera na ang baba mo namang magpresyo para namang palugi ka ng magpresyo, ganyan. Marami pong nagko-comment sa akin yan hanggang ngayon po, pero hindi po. Dahil may kanya-kanya po tayong technique, iba-iba po yung pwesto ng ating tindahan. At the same time, iba-iba po tayo ng kinukuhanan ng ating mga paninda. May nag-comment kasi guys sa aking vlog dun sa haul and pricing ko ng mga Unilever products na masyado daw akong mababang magpresyo. Sabi ko kasi sa ahente ko po yun kinukuha. Tapos kung ano naman po na sa pure gold po natin kukuhanin ay talagang maliit lang po talaga yung tutubuin. Kasi iba-iba naman po kasi talaga yan. Mas mura talaga sa ahente kaysa kapag bibili po tayo sa labas or sa pure gold, sa mga ganyan, sa mga Walter Mart, lalo na doon ang mahal. So, ayun po, Ma'am Karen Joyce, nagbababa po ako ng presyo. Pero depende pa rin po. Kasi merong nagbababa, kunwari, sa ibang items, kagaya sa mantika, nagbaba lang ng 2 pesos. So, hindi naman tayo pwedeng magbaba ng 2 pesos kada bote. Kasi 2 pesos lang ang ibinaba kada isang dosena. So, maintain pa rin sa bentahan natin na 30 pesos kada isang bottle ng mantika. Yun naman po ay puno. 30 pesos pa din. Bumaba lang kasi siya ng konti kaya hindi pa kaya. Siguro kung nasa 10 pesos yung ibababa sa isang dosena ng mantika na in-order natin, ay dun po tayo magro-rollback. Yun po. So, ayun po, Ma'am Karen Joyce, sana nasagot ko po yung inyong katanungan. Maganda rin po kasi na kapag nagro-rollback yung presyo ng ating mga paninda or yung mga items na dinideliver po sa atin. Nagpe-play pa ba to? Ayan, nagpe-play pa. Kasi medyo puno na daw yung ating maganda po kasi na nagro-rollback din tayo. Iisipin din po natin syempre yung kapakanan ng mga bumibili sa atin and kapakanan ng sari-sari store natin. Malay nyo, tayo hindi pa nagro-rollback, sobrang baba na pala sa ibang tindahan. Kaya pala hindi bumebenta ang ating tindahan, kaya konti lang yung sales natin. Kasi nga, ang tagal na palang mababa sa kabilang tindahan, ikaw, ganun pa rin. Hindi ka pa rin nagbababa, mura naman yung kuha mo. So, i-make sure din po natin kapag kaya nating magbaba, babaan na po natin para, ayun po, makasabay po tayo sa ibang tindahan na hindi naman po palugi yung ating pagpepresyo. Gaya po dito sa asukal, nagbaba po talaga ng 5 piso kasi 80 per kilo yan last week.
So, Yung at saka resin. ayun guys, meron lang bumili sa atin. Gaya nung may bumili sa atin ng swak. Ayan, sa iba 13, sa akin 13, sa iba daw 15, 14. So, advantage natin yun. And then yung Nescafe stick, bumili siya. Sa iba daw 4 pesos, sa tindahan ko 3 pesos. So, ganun po tayo. Mahalaga po talaga yung pagpa-pricing. Kaya, i-make sure din po natin na kapag nagro-rollback nga, medyo mag-rollback din po tayo ng very, very light. So, ayun nga po, doon tayo sa asukal. Last week, 80 per kilo siya. So, pumapatak 20 pesos kada 1/4 yung puhunan. 25 pa rin yung bentahan natin. Pero dahil bumaba po siya, 75 pesos na lang po siya. I-divide natin sa 4. 75 pesos per kilo. Wash po yun, hindi po yun white. So, pumapatak po na 18.75 na lang yung puhunan kada 1/4 ng wash na asukal na 1/4. Ayun guys, 'di ba malinaw? So, kung ibebenta natin siya ng 24 pesos na lang kada 1/4, may tubo na po tayo doon na 5.25. So, malaki na din pong halaga yon. Kaya po, kahit piso, nag-rollback po tayo. Kasi, malaking kasiyahan na po yan sa ating mga customers. Sa tinagal-tagal ba naman na sobrang grabe na yung pagtaas ng mga bilihin, may isang tindahan na nakikita nila na nagro-rollback, kumbaga. Yung nagbababa ng presyo, ganun. Padaanin lang natin guys yung dumaan. So, malaki po talaga yung impact nun sa ating mga customer. Nakikita natin sa mata nila, ay, bumaba na. Piso din yun. Parang natutuwa sila na, ayun guys, na kahit piso lang yung ibinaba natin, piso din yun, di ba? At least bumaba, nagbaba tayo ng presyo. Kesa naman sa ibang tindahan na nagbaba na nga, pero yung ano nila, pagpapresyo ay ganun pa rin. Kumbaga parang sinasamantala nung ibang sari-sari store owner. Depende guys ha, ayokong mag-judge kasi tayo naman yung sari-sari store natin ay hindi naman tayo nangungupahan. Depende talaga yan yung pagpapresyo sa sari-sari store owner. Kasi sa ibang tindahan, ang laki ng upa nila sa pwesto nila. Eh dito naman guys, sa pwesto ko, sarili naman to, hindi ako nangungupahan. So electricity lang yung ating binabayaran, tsaka tubig. So wala namang problema doon na kahit mababa yung pagpepresyo natin. Marami kasi guys, ayoko kasi talaga napatulan yung mga nagko-comment sa comment section na ang baba ko daw magpresyo. Talagang nag-e-explain ako kahit hindi ko naman kailangang i-explain yung side ko, ina-explain ko para maintindihan nila na iba-iba talaga tayo ng technique sa pagpepresyo ng ating mga paninda. Ganun po yun. And iba-iba din po tayo ng kinukuhanan, ino-orderan ng ating mga paninda. So sana po ay maintindihan po yan ng ating mga viewers. Kung may tubo ka na po na piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso, okay na po yun. Hindi po natin kailangan magpatong ng sobrang laki yung kada item 10 piso. Depende po yan. Kapag malaki po yung puhunan natin, dun po tayo magpatong ng malaki. Kung ang puhunan naman po natin ay 10 pesos lang, pwede po tayong mag-add dun ng 2 to 3 pesos. Diba po? Kapag 20 pesos yung puhunan, 3 pesos, or 4 pesos, ganon. Ang 5 piso nga kung 20 ang puhunan, malaki na yun. Malaki ng patong yun, ba? Diba? So, yun lamang po, Ma'am Karen Joy. Sana nasagot ko po yung inyong katanungan. Yes po, nagro-rollback po ako kapag bumaba yung presyo ng paninda. Nagbababa din po ako ng presyo dito sa aking sari-sari store. Hindi po ako gahaman. At gusto ko rin po na masiyahan yung aking mga customer at mga suki dito sa aking tindahan. Thank you so much for watching po. Happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye guys!